Isang high pressure area na namuo sa may silangan ng Northern Luzon na magdudulot ng mas tuyo at mas klaro na himpapawid. Pero magbubunsod yan ng mas mainit na temperatura, nagbubunsod ng easterlies na magdudulot naman ng mas maalinsangan na mararamdaman ng mga taga Southern Luzon hanggang North-Eastern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Pero nalalabi sa ilang bahagi ng kanluran ng bansa, magdudulot ng mga mas maulap na himpapurin ang Mimaropa area at ilang kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, bunsod na rin ng ridge ng Intertropical Convergence Zone line. At dalawang posibleng malakas na bagyo papasok ng Philippine Area of Responsibility. Meron ba isa dito tatama sa kalupaan ng bansa? Ating tatalakay. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, June 2, 2024. Ang oras nating boss web mga ay alas 10:37 na ng umaga. Well, balik na naman sa hot dry season ang mararamdaman natin ngayong linggo. Despite na meron tayong mga overcast at gloomy pa rin at may high pressure area po kasi tayo dito sa may bandang silangang bahagi ng Northern Luzon. Very stationary po yung high pressure area na ito dito. Kaya yung himpa po dyan, napakaklaro po. Kaya asahan po ang mas direct na sikat ng araw sa bahagi na yan ng Northern Luzon, kabilang na ang Central Luzon, kasama ang Metro Manila at ilang parte ng Bicol Region at Southern Luzon. At yung kanlurang bahagi naman ng Mimaropa at Visayas at Mindanao, medyo magiging maulap po kasi dyan dahil yung range ng Intertropical Convergence Zone medyo nagpapang-abot dyan sa bahagi ng katimugan part ng Mindanao. Kaya nagdudulot po ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na ilang moderate and heavy rain showers po ang iiral ngayong araw. So sa current conditions natin, overcast, gloomy, medyo haze po tayo mga folks. So take note dyan dahil meron tayong umiiral na thermal inversion muli. At mga ilang kaulapan ang umiiral sa atin dito sa Metro Manila at karatig nito. So expected lalo na sa bandang hilaga po na magiging mas maalinsangan po at maaraw. Direkta po ang magiging sikat ng araw ngayong araw ng linggo. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 1:41 AM nakapagtala kami ng lowest of 29.5 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng 36.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:10 PM. So makikita ninyo maalinsangan po o mataas ang air temperature natin kahapon. At nawawalan po tayo ng internet at kuryente kahapon. Then nakaranas po tayo ng rotational blackout. At dahil na rin sa nag-red critical warning po yung grid supply natin sa Luzon. Kaya napilitan po daw na magbawas ng load ang national grid. Kaya nawalan din kami ng kuryente dito sa Caloocan. First time ito sa nakalipas na Fidel B. Ramos administration. Kasi ang huli namin naramdaman ng mga rotational blackout ay yung naganap po ng panahon po ng administrasyon ni Fidel B. Ramos noon na sunod-sunod na nagkaka-brownout dito sa Caloocan. Ngayon sa panahon ng Marcos administration, nararamdaman na naman namin. First time na naman na nagkakaroon kami ng rotational blackout. Mga 45 minutes po yun na kami ay nagka-brownout. Mga bandang 6:30 at tatapos po mga bandang 7:30 ng gabi. Kahapon po yun. Kaya inaasahan natin na walang report si Pag-asa dahil malamang nagkaroon din ng rotational blackout sa bandang Quezon City area. Kasi nagka-blackout din sa Northern Caloocan, Nabotas at Malabon kahapon. So first time yan. Mukhang hindi maganda ang nagiging supply ng kuryente natin one of these days. So bukod sa pinaka-highest temperature ay naasahan namin na may pinakamataas na heat index kahapon na nasa 52.4 degrees Celsius. Pero dahil kahapon wala nga latest update po na heat index si Pag-asa, yan. So wala po tayong mere-report sa init factor mula kay Pag-asa dahil wala nga po silang nai-report o na-update sa kanilang heat indexes
kahapon dahil nga po sa nagkaroon ng mga rotational blackout at nawalan po ng internet connection. At dahil sa nag-apekto po yung rotational blackout sa Kalakhang, Maynila kahapon, ay hindi nakapag-submit o hindi nakapag-transmit yung mga ibang mga weather station siguro ni Pag-asa nationwide at hindi nakarating sa Science Garden Office ng Pag-asa. Kaya wala siguro silang latest heat index na naitala nitong June 1, 2024. So ang huling record nila dito is May 31 at forecast na po yung sumunod. So wala tayong idea kung ano naging init factor kahapon. Ang malinaw lamang, ang init factor sa amin sa Caloocan ay umabot nga po ng 52.4 degrees Celsius na grabe pa rin talaga ang init. Despite na sinabi na ng Pag-asa nga nung nakarang linggo, tag-ulan na daw. Sa PX Extremes, rather, in past 24 hours naman, pagdating naman sa air temperature, nanguna ang Zamboanga Peninsula na naman na may 37.8 degrees Celsius ang grabing init. Lumalabas, pangalawa kami sa Caloocan na may pinakamainit at 36.4 degrees Celsius. Partida, nagiging mas maulap na po dyan sa kanluran at mas maulan po, especially ng mga taga-kanlurang bahagi ng Mindanao. Pero nanatiling tumataas ang kanilang air temperature. Dahil nga po, hot dry season pa rin talaga tayo ngayon, mga folks. Mga bandang second week pa talaga tayo totally matatapos ang onset into habagat season o rainy season. Sa lowest temperature naman ay ang Baguio City na bahagyang mataas yung kanilang lowest temperature at 19 degrees Celsius sa Baguio City since past 24 hours. So medyo hindi gaano kababa yung kanilang lowest temperature. Sa Iloilo naman, ng Cotabato, nakapagtala sila ng 49 mm na total rainfall. Then, namagitan natin yan sa forecast kahapon. At wala naman kami naitala na pag-ulan since sa unang araw ng June 2024. So, medyo bad news yan mga folks. Hindi na naman kami nakakaranas ng mga pag-ulan. At sa ating relative humidity, so makakaranas tayo ng maalinsangan. Bakit? Mataas po ang ating relative humidity at 71% at ang ating outside temperature na nasa 33.8 degrees Celsius. Kapag ganyan po ang sitwasyon, ibig sabihin po, sticky temperature po o maalinsangan nga po ang mararamdaman na naman natin yan. Ibig sabihin, kapag tayo pinapawisan, ay mahirap mag-evaporate ang ating mga pawis. Dahil nga po sa mataas po ang ating relative humidity, kasabay ng mataas na outside temperature. So, kung may mag-workout ngayong araw, medyo iwasan muna dahil mahihirapan po kayo matuyuan ng pawis, mga folks. At sa ating atmospheric pressure, nasa 1,009 hectopascals po ang ating atmospheric pressure. Medyo mataas-taas. And steady ito since last hour. Medyo unhealthy po ang ating air quality ngayon, mga folks. Nasa 127 po ang ating air quality. So, magmask po tayo mga folks. Nasa 45.9 micrograms per cubic meter po. So, medyo hindi maganda ang ating air quality sa paligid ng Caloocan ayon sa aking air quality monitoring. So, magmask po sa mga sensitibong mga baga. And high tide and low tide status natin ay kasalukuyang maglo-low tide pa lamang po. So, medyo layo-layo na po muna sa Pampang ng Manila Bay dahil medyo bumababa na po ang level ng karagatan sa Pampang ng Manila Bay. Gaano ba ito kataas ngayon? Since bumababa, mga 0.5 meters lamang. Ito ang pinaka-lowest ang aasahan natin. Pinaka-highest na po is 0.7 meters. So, expected low tide ay 0.5 meters lamang. So, halos kalahati. Medyo layo-layo na lang po muna sa mga mangisa natin. Kung gusto niyo ng marami-raming maaani na isda, doon muna kayo sa may bandang West Philippine Sea na mas malalim. At sa local weather outlook, para ngayong linggo hanggang bukas na po ito na Lunes, ay magiging maulap po ang ating maghapon daw na may aasahang localized thunderstorms. 100% chance na uuulanin dito sa Caloocan. Kung hindi man dito sa amin sa Caloocan, malamang sa karating Caloocan, gaya na lamang ng Quezon City, Taytay, ganyan, at sa katimugan naman ay bandang Cavite o Parañaque area. So, technique na lamang po yan, pero mataas po ang forecast na uulanin daw tayo sa Metro Manila. So, hopefully, mangyari yan. Then, napakamalinsangan na naman kasi. Bukas, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon at ang chance na napukulan bukas ng Lunes 60 to 61%. So, medyo mataas. And highest, lowest temperature expected natin maglalaro sa 34 to 35 degrees Celsius.
And lowest temperature expected ay nasa 27 to 29 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery, sa ating real-time high definition satellite imagery, direkta mula sa Himawari 8 and 9 ng Japan Meteorological Agency. Courtesy sa kanila. At makikita natin sa infrared heavy rain potential ay ang kalurang bahagi ng South Luzon, Visayas at Mindanao ang medyo nakakaranas ng maulap na himpapurin at medyo magkakaroon ng mga pag-ulan. May ilang southwesterlies na umiiral dito pero embedded ng intertropical convergence line, yan, ang umiiral sa may bandang katimugang bahagi ng Mindanao kaya nagkakaroon ng mga ilang cluster ng kaulapan at mga kalat-kalat ulan, moderate to heavy rain showers po. So nakararanasan ngayon ng mga heavy rain showers ang bahagi nito ng Palawan area. Yan, kung titingnan natin ng mas malapitan gamit ang Himawari 8 ay makikita ang heavy rain showers po ang medyo umiiral sa Puerto Princesa, pababa na yan Brooks Point, Patarasa, siyempre damay na ang Kalayaan Group of Islands. So ingat po sa mga lalayag ngayong araw dahil malakas po ang pag-ulan nito na may kasamang ilang southwesterly wind flow. Pero nagiging surface traffic kasi ito o yung monsoon trough area, yung pagitan nito ng bandang Sabah, Malaysia. So ingat na lamang po sa lalayag ng araw. So mas makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na moderate to heavy rain showers bukod sa Palawan, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, west portions ng Visayas, especially ng kalurang bahagi ng Panay Island at Negros Region. Pero magiging maalinsangan pa rin despite na may mga part dito Musilicaw di ang medyo umira silang bahagi. Dahil hindi naman masyado naaabot yung ITCZ line sa ngayon dyan. At typically light rain showers lamang ang maaaring magpang-abot sa kalurang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindoro area o southwest ng Luzon area. So makakaranas pa rin kayo ng malisangan. Take note po, nulit natin, mataas po ang high pressure area sa may kalurang bahagi ng Northern Luzon. Yan, may high pressure area kasi dyan. Around 1,012 to 1,015 hectopascals sa approximate. Kaya makita natin halos clear skies po dyan. At kasabay po na umiiral na easterlies na magpapaalinsangan naman ang ating maghapon na naman. So medyo paghandaan nito lalo na nagkakaroon ng rotational blackout po sa bitbag panig ng bansa, especially ng Luzon dahil kung di ako nagkakamali na natiling nasa yellow to red warning ang load ng Luzon grid. So medyo paghandaan na naman ang mga rotational blackouts lalo na mamayang hapon po. Typically sa hapon po kina-cut off yung kuryente. Bukod dyan ay magiging malisangan din at napaka-mainit ang mararamdaman ng mga taga-extreme Northern Luzon lalo na di sa bahagi ng Batanes Group of Islands, buong Cordillera, buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, buong Cagayan Valley na po yan. So hindi na natin masyado isa-isahin dahil halos paghapon po yan. Expected na naman ang pagtaas ng temperatura dyan lalo na ng mga taga-Tugigaraw area. So take note po sa grabing magiging alisangan maghapon At the rest ng buong La Union, Pangasinan, Zambales at buong Central Luzon. Walang masyadong kaulapan dyan, kaya asahan po ang grabing magiging alinsangan at air temperature maghapon, lalo na ang heat indexes So take note dyan, hindi na natin masyadong isa-isayin yan. At mula Central Luzon, papasok na po ng Metro Manila, grabe rin ang aasahan nating temperatura at alinsangan. Kasabay na yan ang alinsangan dahil nga po sa ating easterlies na dumadali dito. Expected ang maghapon, hanggang dyan sa bahagi nga po ng Camarines Norte and the rest ng Bicol region area. At the rest ng Southern Luzon, mula dyan sa bandang Calabarzon pababa, magiging partly cloudy ang bahagi ng Mindoro, pero mula Marinduque, Romblon, kabilang na ang parte nito ng Bicol region sa Burias Island at Masbate, at hanggang dyan sa may bandang Ticao Island, magiging mas maalinsangan po ang iira dyan halos maghapon. Magkaroon man ng mga isolated, napakalit namang nagsasa, naglalaro lamang sa 10 to 50% chance. Pagamat sa Metro Manila, mataas ang forecast na uulanin, maaring isolated lamang ang mangyayari dyan mga folks, at mababa sa ngayon ang localized thunderstorms. Ang mataas na localized thunderstorms ang maasahan dito sa kanluran nga po ng Mimaropa, Visayas at kanluran ng Mindanao. Ang medyo mataas ang aasahang localized thunderstorms dyan. At mas madalas din ang magiging isolated rain showers, lalo na ng Central Visayas at West portions ng Visayas. Pero pagdating sa Eastern Visayas, manatiling maghapon ang magiging maaraw at malinsangan ang panahon. Hindi na natin masyado isa-isayin yan.
dahil buong bahagi ng Samar at Leyte ay makakaranas ng moderate at maaraw at katamtaman na panahon maghapon. At magkaroon man ng mga isolated rain showers, dito lamang yan sa parting maasin at diyan Eastern Samar, patawid na yan ng Dinagat Island ng bandang Surigao del Norte. At mula naman sa bahagi ng Mindanao, siyempre, maalinsangan din ang bahagi ng Northern Mindanao mula sa Surigao del Norte. Ilang party cloudy lamang ang medyo iiral hanggang Surigao del Sur, the rest ng central ng Bukidnon hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley. Pero mula Compostela Valley at katimugang parte ng Davao Region, magiging party tungo Surigao din na pong iiral. At dahil nga po, nagpapakabot ang range ng intertropical convergence zone line dyan. Ayan. Manipis nga lang yung ITCC sa bahagi na niya. Pero nagde-develop yan. Alam natin, mataas na ang accumulation dito ng trough system sa southern part hemisphere. So dahil po na mataas na ang oscillation po ng water vapor sa katimugang parte na yan ng equator, ay asahan na ang intertropical convergence zone line ang aasahang mas bubuo na po dyan sa may bahagi na yan na aking ginuhitan. Expected na yan mga folks at expected din ang magiging maulap at ulan ang bahagi na yan ng Davao Region, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Compostela Valley, pagbaba ng Gobernador Generoso, Davao Oriental, Davao del Sur, and katimugang parte nga po ng Sorsogon mula Municipality ng Sangrangani hanggang General Santos City. Ilang bahagi ng Coronadal, magpapang-abot din yan. And the rest, magiging katamtaman muna ang lagay ng panahon. Partly, tumusikaw di lang ang unti-unting mararanasan mula dyan sa bandang Palimbang, Bagong Bayan, pataas din ng Cotabato. Isolated rain showers lang din po. Pero sa ngayon, maalinsangan muna ang iiral ng mga taga-Cotabato ha. So, wag pong magbibilad din sa tinding sikat ng araw. Magdala pa rin ng payong para na rin sa tinding sikat ng araw at maya-maya ay mga isolated rain showers. And the rest naman ng BARMM o ng Maguindanao, magiging partly cloudy, pero manguna pa rin ang humid na temperatura sa inyo. Papasok na yan ang Zamboanga Peninsula, despite na katamtaman ang lagay ninyo dyan, asahan din ang medyo mataas ang heat index ninyo, lalo na ng mga taga Zamboanga Peninsula. Isolated rain showers lang din ang papasok dyan, depende sa galaw ng ITCZ trough clouds nito. Typically, dyan sa bahagi nga po ng Basila ng Kulusulu ang medyo mas uulanin compared na mga taga Zamboanga Peninsula. So, despite na malapit sa inyo dyan ang ITCZ, medyo maalinsangan pa rin ang medyo mararanasan ng mga taga Zamboanga Peninsula. So, take note po yan mga folks. So, generally, 80% ng buong bansa magiging katamtaman. Grabe ang heat index at humid at maalinsangan ang iiral. Lalo na sa silangang bahagi ng buong bansa, na mas unang tatamaan ng epekto ng easterlies line at sinabayan pa ng high pressure area sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Yung area na yan, asahan po na magpapadoble ng temperatura sa bahagi nga po ng Northern Luzon, damay ang Metro Manila. Samantala, kumustahin naman natin ang lagay sa ating tropical cyclone sector, sa computer-generated tropical cyclone sector ng PMOweather. Nakikita natin, inalista po sa listahan ng aking monitoring itong si Maliksi na dating 94W. So, despite yung isang agencies medyo active pa siya as low pressure area, pero totally voided na po ang monitoring na yan. Then, meron pa kasing remainder na mga 3 hours pa, 2 hours para tuloy alisin yan. Kasi mas advance ito ng 6-hour period kapag natatapos ang Eastern Pacific. So, antayin, aalisin na rin yan. Pero generally, wala na po. Tinanggal na po yan sa listahan ng aking tropical cyclone sector. Nangangulugan lamang na na-dissolve na po habang bumabaybay ito sa kalupaan ng Guangdong, China. At hindi na nakayanan pa ang area dito dahil medyo malamig na po ang bahagi ng yan. So, hindi na makapag-water vapor at hindi na nakapag-gather pa ng upward low convection. At hindi na po nakayanan, natuluyan na lamang po siyang nalusaw na lamang. Yung outer rain band na lamang ang natira na nagpaulan po at na-convert sa frontal system. Yan, yung area na yan. So, na-dissipate din yung epekto ng southwest monsoon. Bumalik po sa southwest east wind flow muli, yung kahanginan din sa may kalurang bahagi ng bansa. Kaya wala po tayong mararamdaman dyan na mga malakasang hangin dulot po ng tinatawag ni Pag-asa na southwest monsoon nga po.
medyo nagdeban po siya at naghalong yung ibang southwesterlies sa embedded ng intertropical convergence line dito. So expected po yan mga folks at wala po tayong aasahan na southwest monsoon sa bahagi nga po ng kaluran ng Luzon. Kaya patuloy po tayong makakaranas ng maaraw at yung remnants na lamang ni 94W o ni Maliksi ay nagpapaulan ngayon sa bahagi nito ng Tainan, Kaohsiung at Taitung sa kalupaan ng Taiwan. Pero wala na po yung cyclonic circulation effect niya na makaka-apekto sa bahagi nga po ng Taiwan. So dahil wala na po, nalusaw na po itong si Maliksi, malamang ay sa loob na 5 araw ay makakaranas na naman tayo ng magrabing init at alinsangan na naman sa bansa. So isahan na natin ang pagninipis na naman ng ating electric supply, lalo na sa load ng kuryente, sa mga folks hanggang this coming week po. At makikita natin ang klarong himpapawid sa gilid na ito. At wala tayong masyado nakikitaan na anumang tropical disturbance na nabubuo sa loob ng at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala po tayong magiging masyadong report sa anumang bagyo ngayon dahil wala na po tayong inaasahan na binabantayan na sama ng panahon. So, titingnan naman natin sa ating global assessment, tropical cyclone forecast assessment. Makikita natin mula sa global spectrum model ay gaya na aking sinabi noong nakarang linggo. Merong may mga ilang tropical wave po na nakikita natin na naman dito sa alongside ng intertropical convergence line. Ayan. Kung makikita ninyo, merong cyclonic circulation dyan along ITCZ line, ha? Yan. So, malalaman natin yan between June 4 to June 5, 2024 kung magkakaroon yan ng upward low conversion o convergence. Sa ngayon, hanggang Lunes o Martes, mukhang wala pa tayong aasahan na may makikitang tropical disturbance. Pero gaya na aking report last week, meron nga pong posibleng may mabubuo na tropical wave dito sa bahagi na to ng ITZZ line sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating PAR. So bandang south of Guam na naman ito or Micronesian zone. Tingnan natin dahil sa ngayon very insignificant pa ito at wala pa naman siyang mean conversion maging sa 700 hectopascal line ng wind circulation. Medyo traffic lamang ang nakikita natin dito. Sa 500 HPA line, medyo halata siya. Yan. So, babantayin natin. Pero sa mean sea level pressure ay so far, wala pa naman tayo nakikitaan hanggang bukas po yan. So, yung range ng forecast nito hanggang June 7, 2024, nanatiling wala naman tayong nakikitaan na anumang tropical disturbance. Pero inuulit ko, yung tropical wave dito sa may bandang south east ng Guam ay ating babantayan yan. At kung pagbabasahin naman natin yung wind shear development, kung favorable siya, well, gaya ng aking analysis, merong favorable nga po na circulation dyan. Lalaro sa 22 km per hour. So medyo i-update natin yan sa ating Facebook page maya-mayang konti, ha? Pero mababa pa ang chance niya mag-i-invest sa ngayon dahil meron pa tayong umiiral na high pressure area malapit sa hilagang silangan nga po ng Northern Luzon. So tingnan natin kung magpapatuloy yan. At kung pagbase naman natin ang wind convergence ay positive din po sa 22 km per hour. So hindi po tayo nagkakamali na ating analysis, ha, since last week ago pa. So kung titingnan natin dito ay ito ay possible na mag-i-invest o posibleng mag-embedded lamang ito sa ITZZ o Intertropical Convergence Line sa mga susunod na araw. So babantayin natin yan at ang kontrahangin ay kung titingnan din natin ay hindi pa significant ang kontrahangin sa kanya. So wala pa tayong makikitaan sa ngayon na upward low convection dahil yung init na nanggagaling sa mas mataas na altitude ay hindi pa masyado pulido sa ngayon. So nagkakaroon lamang ng ilang cyclonic circulation pero masyado pang manipis at napakahilaw pa. So babantay lamang natin ito yung ilang vorticity kung mag-i-improve ito sa ngayon. So ang malinaw lamang ay wala pa tayong nakikitaan dito sa ating experimental current TCFP, yung tropical cyclone anomaly. Yan, yung probability real time natin, wala tayong masyado pang nakikitaan sa ngayon. So tingnan natin in 2 days to 3 days time kung papasok itong forecast na ito sa ating climatological tropical cyclone forecast prediction. So maging sa forecast kasi ng Global Tropics Hazard, wala rin pinapakita sa ngayon.
So, obserba natin at napakahilaw pa para magkaroon tayo ng conclusion for invest monitoring. Sa mga computer models, ganun din. May mga ilang trough circulation nga po dito sa may bandang Micronesian Islands. Ayan, no? Pero hindi pa sa ngayon significant. Pero anytime moment, dahil nga po sa IT season 9, pwedeng mag-reproduce yan at magkaroon na naman ng breeding or possible invest sa mga susunod na araw. So, yun lang po ang magiging analysis natin. Wala pa naman tayo masyadong nakikita sa iba't ibang mga weather agencies sa ngayon. So, tingnan naman natin siguro bukas o mga Martes. Diyan magkakaalaman kung magkakaroon ng active development maging sa mga computer models. Well, nag-post na po ako sa aking Facebook page ng report para sa monthly tropical cyclone forecast prediction natin ha. At makikita natin mukhang itong month of June, mukhang dalawang malakas na bagyo ang posibleng mabuo at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Puro tatlong senaryo ang maaaring mangyari dito. Unang senaryo, itong white lines na to na aking ginuhit. Makikita ay hanggang dalawa na malakas, isa o hanggang dalawang malakas na bagyo ang posibleng maglandfall sa bahagi nito ng Luzon. Typically, sa may bandang silangan ng Northern Luzon, ito posibleng tumama. Maring dalawa ito or ang isa dito, mas malakas na bagyo, maglalaro sa severe tropical storm, 2 typhoon category. At maring yung isa rito ay posibleng maglandfall o yung isa naman ay magtumama din sa bahagi niya ito ng bandang Bicol region. So, kung ito ay mas bumaba dahil dumaos-dus siya due to high pressure area, maring dumaos-dus siya ng banda rin sa may bandang Bicol region or mas bumaba pa bandang ayan. Basta bandang Bicol region po ang inaasahan kung dadaos-dus po itong isa sa dalawa na ito na malakas na bagyo. So, kapag pumasok po yung forecast nito at maaaring tumama nga po sa bandang Bicol region, malakas ito at magdudulot ng malaking damage. So, medyo tutukan natin kung mangyayari yung forecast na yan dahil posibleng magdudulot po ng matinding pagbaha sa bahagi ng Bicol region dahil malaking volume ng ulan, more than 500 millimeters ang estimated. May base sa aking automated na ensemble na tropical cyclone tracks ay isa dito ay despite na may tropical storm siya, lumagpas po sa 600 millimeter ang ulan na naging dala-dala niya for the month of June. So, yun ang ating naging basihan kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong forecast. At kung yung dalawa naman ay tumama sa bahagi ng Luzon, medyo devastating din at magkakaroon din ng matinding pagbaha. Lalo na sa bahagi nga po na naman ng Bulacan area, yung basin dyan sa may Bulacan ha. Lalo na ng mga taga San Miguel, take note po yan mga folks. At mabilis naman na mapupuno o masusuplayan ng mabilisan yung ating mga dams dyan. Pero bad news, mag-overflow ito at magdudulot nga po ng matinding pagbaha dito sa bahagi ng San Miguel at matadamay ang Metro Manila. Dahil yung panahon na yan na tatama sa kalupaan ng bagyo na yan, nasa karagatan pa lang na-enhance na po niya kaagad ang monsoon trough nito. Dahil sa nag-default po ang ating sea surface temperature. Sa second scenario naman ay itong yellow lines na aking ginuhit, ito naman medyo crucial at very critical yung progress niya. Pagpasok niya ng ating Philippine Area of Responsibility, posible dito is dalawa agad may mabuo. Halimbawa, mayroong isa mauuna. Paglapit ito ng bandang northeastern Luzon, yung isa kagad may mabubuo rito sa baba. And then, dito, may maliit na tsansa magkaroon ng Fujiwara effect itong dalawang ito. Yan. So, posibleng mangyari ang Fujiwara effect kung magsabay ang dalawa dahil dito sa aking track simulation, meron dito dalawa nagsabay na bagyo na nabuo. Tapos, nagdikit silang dalawa at nagkaroon ng Fujiwara effect. Meron namang isang senaryo na mauuna yung isa bago bumubuo yung ikalawa. Habang nandito to, lalakas ito and then magkakaroon ng monsoon gyre dito. Yan. Yung monsoon gyre na yan, magkakaroon ng monsoon gyre dyan. Damay po ang hanggang Southern Luzon at Visayas area. Yung monsoon gyre na yan ay magdudulot po ng grabing mga pag-ulan sa bahagi nga po ng Southern Luzon at Visayas area. Medyo madadamay ang bahagi ng Metro Manila habang ito ay kumikilos pa northeastward, yung bagyong ito. According sa simulation ha, hindi ko na sasabihin yung exact year, pero ang simulation year nito between 1990 hanggang year 2023 po.
At during neutral days po ito, hindi El Nino, dahil tapos na nga po El Nino. During neutral days po ito, ang mga finilter po dito. So, during neutral days, nagkaroon ng mga ibang kakaiba na anomaly sa development ng tropical cyclone. Ito nga po yung isa. Una, kung hindi mag-success yung sinasabi kong Fujiwara effect na may dalawang bagyong mabubo, maaaring mayroong isa mas mauuna muna dun sa ikalawa. At habang pumapasok ng ikot, lumalapit ang bandang silangan ng Luzon, yung monsoon gyre niya ay hahatak ng gusto at magdudulot po ng mga torrential rains sa bahagi na yan ng Southern Luzon. Damay ang Metro Manila, Bicol Region, at dyan sa bahagi nga po ng Visayas area. So, ma-enhance yung southwest monsoon, then kasabay ng monsoon gyre. Kapag may mababang low pressure area din dito kasi, yung paligid niya. So, lalakas po yung monsoon gyre or maaaring halos magkasunod sila na bagyo, pero habang hindi nagaganap yung Fujiwara effect, magkakaroon ng monsoon gyre effect dito sa bahagi nito ng dalawang bagyo habang naghahatakan itong dalawang ito. So, yung monsoon gyre na yan, makaka-apekto yan sa bahagi nga po ng Southern Luzon at Visayas area. So, yun yung nakita ko sa simulation niya during neutral ng sea surface temperature natin. Yan yung possible scenario, pero ang lakas ng bagyo nito, posible maglalaro sa severe tropical storm, tropical depression to severe tropical storm, 50% dito ang posibleng mabuo, pero 30% para maging typhoon category. Maliit lamang sa super typhoon category, hindi ko nailagay dito, pero 15% chance yun. Maring hindi sila mag-landfall, pero merong isa dito, halos tatama sa may bahagi nga po na Batanes Cook Island. Halos didikit dyan yung bagyo, kikilos ng paganyan. So, hindi pa rin tayo ligtas dahil yung mahahatak naman yan, nahahabagat, o yung monsoon trap, matinding monsoon trap, magpapaulan sa buong bahagi na ito ng Northern Luzon, tamay ang Metro Manila at ilang bahagi nga po ng Mimaropa at Southern Luzon area. So hindi pa rin tayo ligtas kahit na hindi magkaroon ng total landfall yung ikalawang senaryo na ito. And the last scenarios, dalawa rin ang malakas na posibleng mabuo na bagyo na pumasok ng ating PAR at maaaring umabot pang ito ng typhoon category yung isa. Pero maaaring ang dalawa rito ay magre-recover pareho. Yan, magre-recover sila pareho. Yung orange line na yan, malakas na bagyo yan. Aabot ng typhoon category ngayon isa dyan. Pero lilihis lamang ito. Kung natatanda ninyo, last year, meron tayong halos na pareho na bagyo na ganitong kilos. Kung di nagkakamali, ano yata yun? Si Typhoon Betty yon, di ba? Kung naalala ninyo. Kaya lang, May po naganap yon o halos pagkakatapusan ng May, kung di nagkakamali. Pero yung kilos ng Betty, if not mistaken, pumasok ito ng PAR. And then, imbis na tumama sa Luzon, bila itong nag-recurve, ganyan, pataas. Yan. Naging typhoon, super typhoon pa ata yun. Correct me if I'm wrong. So, pero alam ko, naging typhoon category si Betty. Pero abang lumalapit ito ng Luzon, nag-recurve ito bigla. Ganyan. Northward. Hanggang sa umexit ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagyong Betty po yun, kung maalala ninyo. So, yun po yung isa sa posibleng malakas na bagyo na maaaring pumasok din ng ating Philippine Area of Responsibility na halos kapareho kay Bagyong Betty noon na lalapit ng Northern Luzon pero bigla itong magre-recover bigla. So, pagka pumasok yun, at least hindi masyado maapekto sa kalupaan ng bansa yung outer rain band niya. Kaya lang, yung monsoon trap nga lang na mahahatak nito, nagpaulan noon sa Metro Manila, medyo light rain showers yun, medyo drizzle at makulimlim uli. Halos kagaya nung panahon ng bagyong Agon. Ganun po mangyayari na naman sa Metro Manila at ilang karatig ng Bicol Region at Southern Luzon. And the rest, kung yung hindi naman isa, medyo mas malayo ng konti or posibleng mamasya lamang din sa loob ng pagitan nito ng ating PAR. Kung hindi ako nagkakamali, si malakas yun yung namasyal lamang siya sa loob ng ating PAR, tapos lumabas din kaagad ng ating Philippine Area of Responsibility. Si malakas yun yung ganong letrang M ang madalas namamasyal lamang yun sa loob ng ating PAR. Then, lalabas din siya o exit din ng ating PAR. Pero walang significant na effect sa bansa.
yung medyo lalaruin lamang niya yung monsoon trough na mahahatak ng bagyo na yun. So parang si Malakas, kung maalala ninyo, papasok ito ng ating Philippine Area Responsibility, magiging typhoon category din siya o halos super typhoon din. And then, papasok ng PAR pero hindi ito lalapit o maglalandfall sa bansa. So ito po yung dalawang orange na aking binanggit dito at pinost sa aking Facebook page. At least may idea na kayo kapag yung ikatlong senaryo ang mangyayari. So una, dalawang bagyo, lalandfall sa kalupaan ng Luzon. Kung bumaba, yung isa tatama ng Bicol region, magkakaroon ng medyo malaking damages. Pangalawa, ay mayroong isa o dalawa na magsabay na bagyo, posibleng magkaroon ng Fujiwara effect. Kung hindi man, kahit isa doon or dalawa pa rin sila magsasabay pero hindi mabubuo ang Fujiwara effect, just in case hindi nag-success, magkakaroon naman ng monsoon gyre na magdudulot pa rin ng pagbaha sa bahagi nito ng Southern Luzon at Visayas, kabilang na ang Metro Manila. At pangatlo naman, yung medyo malakas sila, aabot din ng halos typhoon category, pero medyo lilihis ito sa ating kalupaan na magbubunsod pa rin ang maghatak sa ating monsoon, southwest monsoon o habagat, na magpapaulan pa rin silang bahagi nito ng Luzon hanggang Southern Luzon at Visayas area. So yun po yung analysis natin for the month of June 2024 para sa ating tropical cyclone forecast prediction. Disclaimer ulit po. Disclaimer lang bang po ha. Ito ay hindi mula sa data feed o data information mula kay Pag-asa. So hindi po ito ba ituturing na official ha. Sariling analysis ko lamang po ito. Kaya wag po itong gagamitin bilang official o related sa pag-distract o sa magkaroon ng damage sa inyong mga property o pagkasawi ng buhay just in case mangyari po ang event na ito. At magbase pa rin kayo sa forecast ni Pag-asa sa mga tropical cyclone prediction nila para sa buwan ng June para po mas nasisigurado kayo na magbumula yan sa official weather agencies natin. At sa gusto lamang na magkaroon kayo na ibang reference mula sa aking report, ay doon lamang ninyo ito pwedeng gamitin. Pero huwag gagamitin bilang official data analysis. Okay, kamusta naman natin? Itong si Angat Dam, well, patuloy pa rin ang pagbaba ng water level ni Angat Dam. At dito sa amin sa Caloocan, binawasan na po yung pressure ng distribution ng tubig namin dahil nga po, inuulit ko, mas mararanasan na po natin yan. Dahil mula kahapon, 179.28 meters po ito. Ngayon ay nasa 179.7 o 07 meters na lamang po. So inasahan natin bukas, nasa 178 meters na yan. Ibig sabihin lamang po, patuloy pa rin ang pagbagsak o pagdaos-dos na ng husto ng level ni Angat Dam. Papasok na tayo sa pinaka-critical stage ng water crisis, mga folks. Kapag umabot na po sa negative 5 meters ang kakulangan niya sa deviation curve. Although meron tayong backup mula kay Lamesa, pero maliit lamang ang supply ng Lamesa Dam ha, hindi gaya nitong kay Angat Dam. So nasa negative 4.42 meters na po ang kakulangan niya sa pinaka-critical level niya. So take note dyan, magkakaroon tayo ng posibleng crisis na sa supply ng tubig bukod sa kuryente. So medyo maghanda-handa tayo mga folks. At titingnan natin sa ating monthly dam water levels for the month of June. Mula kahapon ay patuloy pa rin ang pagbagsak nito mula sa 179.28 at ngayon 179.07. So mahigit sa 4 meters at halos malapit na naman mag 5 meters ang kakulangan natin sa tubig. So be ready na lamang sa magiging rotational din ng cut-off sa supply ng tubig ha, bukod sa kuryente mga folks. Ewan ko na lamang kung yung ating mga foreign investor gaganahan na magnegosyo sa atin kapag kaganito ang sitwasyon natin sa bansa. Sana magawan ito ng solusyon ng ating mga gobyerno imbis na pag-usapan ang bangayan sa loob ng gobyerno natin. Sana maasikaso na po ang problema na to dahil maka-apekto po sa ekonomiya ito, lalo na sa pagpasok ng ating foreign investor. At kung di nagkakamali, bumagsak na po yung ating foreign investment pledges ha, dahil nawawalan po ng gana ang ilang mga foreign investors na mamuhunan po sa ating bansa. Dahil nga po, dahil sa ganitong problema sa tubig, kabilang na rin ang kuryente. Kahit sino naman, mawala po ng gana kapag ganyan. Nagkaka-brown out, tapos nawawala ng internet connection, mahal pa ang kuryente, mahal pa ang internet, saka mahal din ang tubig. Tapos, nagkakaroon pa ng rotational brown out sa kuryente. Tapos, nawawalan-walan pa ng tubig. Kahit sino naman po na mamumunan, mawawalan po talaga ng gana niyan mga po. So, sana marinig ito
ng ating government official, lalo na sa Department of Energy at sa ating Department of Finance. Gawan po ninyo ng paraan nito na masolusyonan kung kailangan ng pondo para magkaroon ng remedy. Yung pangmatagalan, hindi yung band-aid solution lamang po, mga folks, ang kailangan ng bansa. So sa ulat din doon po ay for the month of June, ng ikalawang araw ng June, marami-rami na kagad ang naitala na paglindol sa data PDP box. Pero wala naman so far na magnitude 4.0 pataas ang naitala. Nag-refreshing na rin yung page. So ito ay for the month of June 2024 na po ito. So mukhang marami-rami na rin po. At kung titingnan natin yung historical earthquakes natin, for the month of June, kung nakakailan na kaagad, yan. By the way, ito na yung total earthquakes natin ha. Mula January hanggang June po ang total earthquakes natin sa bansa ay 5,832 total earthquakes na po yan. Mula January yan hanggang May na po kasalukuyan. So yan po yung total earthquakes natin. Popost ko yan yung total earthquakes natin. Kahapon kasi hindi ko pa na-post dahil nga po hindi pa nag-refresh yung page o yung data feed ni PBox. Nakasama pa rin kasi yung month of May sa June. So, nag-mix pa siya. So, hindi pa natin maaaring i-post. Ngayon, na-separate na po yung month of May sa June. So, na-filtered na po siya. So, pwede na natin ito i-post. At kung mapapansin ninyo, sa total earthquakes, mahigit 4,000 dito, yan, ay mas marami po sa bahagi ng Surigao del Sur, Eastern Visayas, at Southern Mindanao. Mas marami po ang naging pagyanig natin dyan sa bahagi ng yan, kumpara po sa bahagi ng Luzon na halos dadalawa lamang yung magnitude 5 dito. And the rest, mahihina lamang. Pero dito, mas marami, bandang Eastern Visayas at Mindanao. So, kung papansinin ninyo, yung fault line, napaka-aggressive po ng fault line na ito, yung Philippine Plate na ito sa may bandang karagatan nga po ng Pacific Ocean. Yung Philippine Plate na yan. Magalaw po yung plate na yan. So, ingat pa rin sa mga kababayan natin, lalo na ng mga taga-Eastern Visayas at Eastern Mindanao area. Dahil talagang mas yanigin po ang bahagi ng yan hanggang ngayon. So, sa month of June naman, kung titingnan natin kung nakakailang earthquakes na po tayo, well, konti pa naman, pero nasa total of 59 earthquakes na kagad ang naitala natin sa dalawang araw ng June 2024. Dadalawa dito is magnitude 4.0 pa lamang. So, yun pa lamang ang total earthquakes natin for the month of June 2024 at mahigit sa 5,000 po ang total earthquakes natin from January to June 2024 nga po. So, yun nga po. Ipopost ko na lamang yan sa aking Facebook page. Ayun, 5,832 total earthquakes natin. Napakarami na po. So, yun lang po. Mag-update ilalagay kayo sa aking Facebook page para sa update ng yearly total earthquakes natin. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikulang araw ng June 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng June, ng linggo, June 2, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa magsumalaman pa ang ibang detalye na hindi natin naisama ngayon sa report ngayong umaga. Pakikita naman po dyan at sa lagay na mga real-time o dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan, lalo na at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.